Senate President Juan Miguel Zubiri nagbitiw sa pwesto. I failed to follow instructions from the powers that be. Senador Cheese Escudero nanumpa bilang bagong Senate President. Dating Executive Secretary Paquito Ochoa itinanggi ang nasa PIDEA leaks na ipinatigil umano niya ang isang anti-drug operation noong 2012. Dalawang testigo at dalawang senador nagkasagutan sa pagdinig. You are lying! Si opinion niyan, sir, sa akin po naman yung totoo lang. I am going to cite you in contempt for lying. Bagong silang na sanggol, ibinenta umano online ng mismong nanay at isang kasabwat. Dalawang miyembro ng SAF na bistong mga bodyguard umano ng isang Chinese national. Presidente ng Iran at kanyang foreign minister, patay sa pagbagsak ng sinasakyang helicopter. Poste ng kuryente na nasa gitna ng sapa sa Agonoy, Bulacan, idinulog sa inyong kapuso action man. Ang game-changing invention ng isang grupo para magkaroon ng tubig sa isang komunidad sa La Union. At ang dream come true at bagong inspirasyon ni Alden Richards sa reunion project nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Again. Yung gigising ka sa umaga na meron kang nilook forward. So Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang Senate President si Senador Juan Miguel Zubiri matapos umanong hindi makasunod sa instructions ng mga nasa kapangyarihan. Aminado si Zubiri na masama ang loob sa nangyari na posibleng nag-ugat-anya sa isinusulong na charter change at pagdinig sa tinaguriang PIDEA leaks. Kasunod niyan, idineklara bilang kapalit si Senador Cheese Escudero na nag-iisang ninominate sa posisyon. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky Maris Emil, sa huling linggo ng Senado bago ang mahabang break ng Kongreso ay narepaso nga ang liderato at sa ilalim ni bagong Senate President Escudero ay mukhang mawawala na raw ang usapin ng charter change. Our leadership, the Senate has seen some of the best approval. Sa kalagitnaan ng sesyon ng Senado kanina, nagbitiw sa pwesto si Senate President Mig Zubiri. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Inisa-isa ni Zubiri ang mga nagawa ng Senado sa 2 taong pamumuno niya, kasama na ang pagtutol ng Senado sa People's Initiative para sa charter change noong Enero. I have put myself on the line to shield the Senate from all attacks, particularly from efforts to diminish the powers of this institution as the country's last bastion of democracy. In January, we fought against the dreaded People's Initiative, which would have destroyed this very institution I'm standing here right now. God knows what I had to do to defend this. Si Senador Ronald Bato de la Rosa hindi napigilang maiyak habang nagsispeech si Zubiri. Pagkatapos ni Zubiri, isa-isa ring nagbitiw sa pwesto ang liderato ng Senado. Ninominate si Senador Cheese Escudero bilang bagong Senate President. Walang ibang nominado kaya idineklarang panalo si Escudero by acclamation. The election of Senate President Francis Cheese Escudero is hereby recognized. Congratulations, Senator Francis Cheese Escudero.
Kasama ni Escudero ang misis na si Heart Evangelista nang manumpa sa pwesto. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Inihalal na bagong Senate President pro tempore si Senador Jinggoy Estrada, habang bagong Majority Leader si Senador Francis Tolentino. Mananatili namang Minority Leader si Senador Coco Pimentel. Si Zubiri magiging Independent Senator daw, pero nangakong tutulong sa bagong liderato. Papalitan din ang chairperson ng ilang komiteng na bakante. Si Zubiri, aminadong masama ang loob sa nangyari. Nung Wednesday, nalaman ko may kinakausap po sila, nagkikita-kita po, nag-uusap-usap po sila ang kabilang grupo. And yun, nag-umpisa na po. So, nagbabantayan po kami nung weekend and medyo masama ang loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, we're with you, full support po kami. Kami po ay, 100% sa iyo. Wala pang isang araw, wala nang nagawa. Ang hirap talaga maging politiko. Anya, nagsimula ito sa usapin ng charter change at tumindi lalo dahil sa PIDEA Leaks hearings. I'm only presuming that is the cause because maraming nagsabi sa akin, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito, ganyan, para mahirap na magsalita. Ang sa akin lang is, I must have ruffled my feathers. I'm sorry, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. At hindi natigil yun hindi na natigil yun. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob at mahirap dahil ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming. Ngayong pinalitan na ang namumuno sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, sabi ni Zubiri, Goodbye, Chacha. Nag-resign na si Sani Escudero. Si Sani Angara, nag-resign na po siya. Wala na, we had to cancel, or it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Escudero, anti-Chacha, so, di ba? Openly is anti-Chacha, so I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. bagay na sinang-ayunan ni bagong Senate President Escudero. Sa kanyang galing, sa kanyang pasensya, sa kanyang kasipagan, sa kanyang hindi may pagkakailang pagmamahal sa bayan. Emil, samantala sabi ni Senate President Escudero ay pag-uusapan pa nila sa mayorya kung paano aayusin ulit ang committee chairmanships. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez. At sa puntong ito, makakapanayan po natin si dating Senate President, Senador Migs Zubiri. Good evening po sa inyo, Senator. Vicky po. Senator, yes. Hello, Vicky. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kababayan na nanonood tayo. Yes, very long day for you po. Meron po kayong sinabi sa inyong talumpati na you failed to follow instructions from the powers that be. Ano po ang ibig niyong sabihin dito? Ano po yung instructions? Well, katulad ng binanggit ko sa news item kanina, alam mo, doon sa PI pa lang, People's Initiative, kinalaban po natin yan, kinontra po natin yan dahil siyempre mawawalang sa isa ang Senado at hindi tayo pumayag nun to protect the institution. Talagang linaban po natin at nanatili po ang Senado at nawala din po yung PI na yan. Nung pag-umpisa pa nun, that was January, February, may nakikita na po akong mga alitan, mga black propaganda, medyo tampo no, sa ating liderato and by our allies. And sinabi ko lang talaga, we are defending the Senate as an institution bilang isang independente na institusyon ng ating bansa as the last bastion of democracy. Pero and then Senator, naramdaman ko po itong mga ilang yes. Yes, Senator, sinabi niyo yung powers that be. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo?
Well, very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo-lalo na ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw tinuloy ang hearing. Alam nyo, Vicky, nung panahon nga ni President Digong, yung family na nag-chairman nun, si Senator Gordon, isang taon po yung hearing na yun, halos isang taon, hindi po natin pinigil yun kasi that is the prerogative of the committee chairman. We give them their independence and their right na magkaroon po ng hearings na ganito. Kaya napakahirap sa akin naman sabihin sa aking mga kasamahan na dapat itigil yung mga hearings na yan, dapat wala kayong mga hearing. Dahil time and time again, in traditions of the Senate, in the rules of the Senate, pinapayagan po natin under the committee system ang mga senador na mag-conduct ng hearing. Wala po sa aming karapatan yan bilang Senate President. Iba po kami sa House of Representatives. And so we give them the proper leeway na binibigay po in the traditions and rules of the Senate. Kaya ang balita sa akin, may nagtampo, hindi ko na siguro mababanggit yung sino nagtampo sa akin, pero dahil dyan, Senator siguro, this is Zubiri, the consequence of my action. Senator. Unfortunately, I'm just protecting the institution. Senator, Opo. you mentioned from instructions from the Opo, powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the President, to the First Lady? I don't want to make guesses, but people that are influential enough to secure the votes, alam mo, nung Sabado, ang dami nagte-text sa akin, may suporta. Full support kami sa iyo. 100% po kami sa iyo. Ikaw ay ang aming kandidato. You are good for the institution. Pagkatapos ng 24 oras po, paggising ko, di na sumasagot sa akin. Kaya, alam mo, yung ganyong klaseng pagbaliktad, lalong-lalo na sa mga kaibigan na tinuturing kong tapat na kaibigan na medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito, ay talagang nakakalungkot. At hindi basta-basta lang hindi basta-basta kasamahan ko sa Senado ang makaka-convince sa kanila niyan. Which is okay. All is fair in love and war. Alam mo, politika yan eh. Naintindihan po natin yan. Matagal na po tayo sa politika since 1998. Kaya okay lang po. Ang akin lang ay nakakalungkot na yun nga nangyari. I'm heartbroken na yung mga kasamahan ko na tinuturing ko talagang kaalyado ay talagang tumiwalag at umalis kaagad na wala pang hindi pa tayo kinakausap. Ang importante kasi dyan, tuloy pa rin ang laban ko. Itutuloy ko po ang laban ko para sa mga pagbibigay po ng benefits sa ating mga manggagawa, yung pagbibigay po ng mga programa at proyekto para sa ating Senator mga mahirap. Zubiri? Tuloy pa rin yan bilang isang ordinaryong senador. Senator, ma'am. yes. How betrayed do you feel, no? Kasi sinabi nyo na parang medyo may nasa-sense po kayong parang pinagkakaisang kayo sa Senado. I mean, how do you feel at this point? Alam mo, ako siguro pinakamalungkot dito sa pangyayaring ito. I was one of the supporters of Uniteam. I was one of the supporters of the Digong Marcos match-up and coming together united for the country. Tapos nagkaroon po ng yung awayan, bangayan, at na yun nahati-hati na. I'm a victim. Nasa gitna po ako eh. Sinabi ko po ito sa hearing ni Senator Bato. Sabi ko, may galit sa akin yung isang grupo dahil meron ako mga sabpina sa kanilang mga leader. Galit naman din ako ang grupo na ito dahil pinapayagan kita makipag-hearing na yon. So parang nasa gitna po ako. Kaya okay lang sa akin yan dahil ang pinaglalaban ko ang institusyon. Dahil ang institusyon ang napakahalaga. Being the last bastion of democracy, talagang inirespeto ko po ang traditions ng ating Senado. And because of that, siguro may nagalit sa akin, may nagtampo sa akin, and ito pong kalagayan po natin ngayon. But I would like to gusto ko pong pasalamatin yung mga kasamahan ko na natili sa akin. Unang-una si Senator Sani Angara, si Senator Joel Villanueva, sina Senator Lauren Legarda, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Ejercito. Sila po ay and Senator Sherwin Gatchalian, sila po ay talagang until the very end ay naniniwala sa ating liderato na dapat manatili ang rules-based and traditions-based Senate in our Republic.
Senator, tungkol sa PIDEA leak, sabi niyo na you may have ruffled some feathers on the independent stance of the Senate. Ano po ba yung instruction sa inyo sa PIDEA leaks? Pinapatigil ba ito sa inyo? Well, maraming intermediaries ang kumakausap sa akin. Hindi maganda para sa iyo to, Senator Zubiri. Maraming magtatampo sa iyo, etc. etc. So, ang sinabi ko sa kanila, si Senator Richard Gordon nga, hindi ko mapigil noon. 1 taon po siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-hearing dun sa Farmally issue. And I congratulate him because of his findings. Tignan mo nangyari. May mga kaso nga na ilabas ang ombudsman, ginamit din po yung mga hearings na yon. So, who am I to stop my colleagues from doing their job kung yan po ay allowed under the rules? Kaya sabi ko nga, I pray and hope that Senate President Escudero will still continue to uphold the rules and traditions of the Senate. Kailangan manatili po itong rules and traditions ng Senado na hindi dapat sana palitan ito or ibahin, no, para sa isang grupo lamang. Senator? And babantay po kami. Yung Ano grupo po yung- po namin ay babantay to Yes. make sure that the traditions will continue. Senator, ano po yung fate ng charter change tsaka yung mga hearings on the PIDEA leaks? Where does that stand now? Well, I'm sure there will be committee changes. Hindi ko po alam sa ating bagong liderato anong plano nila. As far as the RBH 6 hearings, itong Biyernes, Thursday sa Cebu and Biyernes sa Cagayan de Oro, sa tingin ko canceled na po yan, hindi na po yan matutuloy. Dahil nag-resign na po yung chairman ng subcommittee, si Senator Angara. Of course, hindi rin siguro papayag si Senator Cheese kasi anti-chacha si Cheese. So itong usapin ng reforma ng konstitusyon ay matitigil na. So yun po ang hard facts, and I think we will respect the decision of the majority, the leadership, particularly on this issue. So as far as we're concerned, itong charter change hearings this week are all canceled. You've spent the best years of your life in the Senate. How painful is this? Can you describe it? Well, sabi ko nga kanina, I'm heartbroken. Alam mo, okay sa akin kasi yung sa politika lamang. Kasi kaya natin yan. Dahil bilang politiko, alam naman natin, kanya-kanyang advokasya yan, kanya-kanyang adikain. We are only as good as our team, yung sumusuporta sa atin. Yung masakit lang yung nagtataydor. Ayun lang masakit. And I forgive them, and I hope that the future, I hope that history will be kind, no, to things like this. Ang akin lang is a test of character. So sana for the new leaders of the Senate, I hope that you do your jobs well. Nung sinabi yung traidor, what are you referring to? Hindi naman, sinabi ko nga kanina sa speech ko, heartbroken po ako dahil yun nga yung mga nagbibigay po ng mensahe na sila po ay 100% para sa akin, sila po ay naniniwala sa pinaglalaban po natin, at syempre tayo naman ay nagpapasalamat sa kanilang suporta. Tapos nung kahuli-huling araw po, kagabi na, kahapon ay nawala na po sila, hindi na po sila sumasagot. Ang hirap maging politiko sa ating bansa, Vicky. Ang hirap talaga. It's hard. And it's hard to stay principled as a politician. So, I don't want to impute any malice sa aking mga kasamaan. Ang akin lang, siyempre, masama loob ko. Pero, once again, I don't want to rain on the parade of Senator Cheese Escudero. Congratulations, Senate President Cheese Escudero. And we wish you well. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Maraming salamat, Vicky, for your time, and I hope that all we do here is for the good of the country. All right. Anything else you want to add? Maybe to your colleagues at the Senate. Maraming salamat message sa lahat for ng them? taga-subaybay. Yes, and to my colleagues, again, I want to thank those who stood by me, who believed in our fight,
who helped me defend the institution. Alam mo, there was a time na kala ko mawawala na po yung institution namin at baka maging irrelevant na. Talagang ipinaglaban po namin ito. And I'm just sad that it had to end this way, but I respect the decision of the majority. I'm a good soldier, and it's my time now to step down and signing off as your former Senate President. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Biggs, at magandang gabi po sa inyo. Sa ibang balita, patay sa saksakang isang lalaki sa Rizal. Ang madugong krimen nag-ugat umano sa alitan dahil sa umano'y nakawan ng mangga. Narito ang eksklusibo kong pagtuto. Kuhang-kuha sa cellphone videong ito ng isa sa mga nakasaksi kung paanong galit na pinagsasaksak ng isang lalaki ang nakaalitan niya. Sa umpisa'y pilit pang bumabangon ng biktima, pero hindi na nito kinaya dahil nakapatong ang umaatake sa kanya. Maririnig ang mga sigaw na humihingi ng tulong para sa biktima, pero kahit may mga kapitbahay na nakakita, wala rin silang nagawa. Ang dugo ang biktima iniwang nakahandusay sa kalsada, na kinilalang si Mauro Lopez, 56 anyos. Ang nakita sa videong sumaksak sa kanya ay ang kapitbahay niyang kinilalang si Roberto Scott. Nangyari ang malagim na insidente bandang alas 11 ng umaga nitong May 18 sa sitio Sapa, Binangonan, Rizal. Ang ugat daw ng kanilang alitan, mangga. Ito pong anak ng suspect po ay paulit-ulit nagnanakaw po ng bunga ng mangga sa kanilang tanim na yun po yung ikinagalit ng kanyang asawa na humantong po sa confrontation nung una, and then nito pong nangyari yung insidente ay inabangan na po yung biktima at doon na po pinagsasaksak ng ating suspect. 5 saksak sa leeg ang tinamo ng biktima na kanyang ikinamatay. Agad naman tumakas ang suspect sakay na motorsiklo. Pagkatanggap ng ulat, agad na nagsagawa na ng hot pursuit operations ang Binangonan Police para matunton ang suspect. Sinampahan na rin siya ng kasong murder sa piskalya. Pagdadala ng patalim, may intention ka na makasakit ng tao. Kung saan niya talaga po sinaksak yung tao na sa leeg na yun ay talagang ikamamatay ng tao. Labis ang hinanakit ng may bahay sa sinapit ng kanyang asawa. Talagang sobrang sakit talaga kasi unang-una hindi na dapat umantag sa ganun. Namagita lang naman yung asawa ko para walang mangyari sa kanila kasi yung inakit silang mangga may kuryente yun. Sinaksak ng gusto tapos kinabayo pa. Tapos kinaladyan pa, nasa video yan. Pakiusap ko lang, karuling nakatarungan yung kamatayan niya. Ilang taon na raw nangyayari ang pagnanakaw umano ng bunga ng mangga na hindi lang daw pa isa-isa. Ang sabi po minsan ang nakukuha nila ay nasa 30 kilos na mangga. Accordingly, based nga po sa statement ay yun po yung ibinebenta na nitong nitong mga bata at nung suspect. Sila na nga yung may kasalanan, sila pa yung galit sa amin. Kaya lang namin binabakuran yung kalahati. Dahil nga, yung tao na yan, trespassing yan. Madalas trespassing na. Sinusugod kami sa loob talaga. Pwedeng hingin. Magsabi lang. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa Cebu, nahulikam ang pananakit sa isang bata ng kanya mismong tiyuhin. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Balitang Pisdak. Pinapagalitan lang nung una pero maya-maya pa. Pinaghahampas na ng stick ang batang nakaupo sa sahig ng lalaking kinilala bilang kanyang tiyuhin. Kuhayan, madaling araw kahapon sa Cebu City. Agad naman nirescue ng mga tauhan ng barangay Labangon ang bata at inaristo ang tiyuhin. Hanggang nang dalhin sa barangay hall ay hirap pa sa paglakad ang bata. Nagtamo rin siya ng sugat sa likuran at nilagnat kaya dinala sa ospital para ma-check up. Nakakulong naman ngayon sa Labangon Police Station ang kanyang tiyuhin. Sa imbestigasyon ng pulisya, napagalamang nag-ugat ang pananakit sa away ng biktima at ang anak ng kanyang tiyuhin. Naman tayo nga mo, disiplina ta sa bata, pero to the point nga, yung ato nga panghitabo, which is, dili na siya maayo sa bata. So, kung mahimo, makontrol na to, or madana na to istorya ang bata. May nagpakilalang guardian ng bata
na una nang nag-abiso sa pulisya na walang isasampang kaso pero isa pang tiyahin ang nagpunta rin sa pulisya at nagpakilala ring guardian nito na nagsabing gusto nitong magsampa ng kaso laban sa suspect. Napag-alaman na nasa pangangalaga ng kamag-anak ang bata dahil wala ang parihong magulang nito. Nangurog ko pagkita na ko sa video, sir. Nya wala jud ko natiwas gani kay pag anak kuan sa bata syagit wala jud ko katiwas. Inamin ng tiyahin na siya ang nag-upload sa video na palihim na ibinigay sa kanya. Tututukan na rin ng City Hall ang insidente para makapagsampa ng reklamo laban sa suspect. Sakaan jud ako kaso sila, ipadayon yun. Dili na pwede. Justisya gid akong kuan, dili gid madanga nayanghangyo ana. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kuhanan ng statement ang tiyuhing suspect subalit hindi siya nagpaunlak ng interview. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Nasagip ang isang bagong silang na sanggol matapos ibenta umano sa halagang 70,000 piso. Arestado ang ina, gayon din ang ahente umano na kukubra ng 40,000 piso parte sa bentahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa videong kuha ng PNP Women and Children Protection Center, makikita ang pag-aresto sa lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng sanggol. Hawak naman ng mga kinatawan ng PNP WCPC ang sanggol na kanilang isinakay sa sasakyan para sa proteksyon nito. Arestado rin ang ina ng sanggol na ayon sa mga otoridad kasama sa pagbebenta sa anak. 8 araw matapos itong iluwal. The mother is selling her child for 50,000 pesos. 50,000 pesos, and the broker and the agent is asking for us for 90,000 pesos. 90. So may tubo po siyang 40,000. Ang kasong ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan ng DSWD National Authority for Child Care o NACC. Naobserbahan daw kasi nilang patuloy ang pagbibenta ng mga sanggol sa social media. Ayon sa DSWD, by 20 hanggang 40 na Facebook account silang na-monitor na may kaugnayan umano sa bentahan ng bata. Hiniling na raw nila sa Facebook na alisin ang mga account na ito. Pero bukod dyan, nagbabala sila ng mabigat na parusa sa mga mahuhuling sangkot. Yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 or 1908, Nobel na po siya ngayon, yung dalawa. Lifetime imprisonment po ang kaso kapag napatunayan po ito sa court. Ang online selling po ng bata ay illegal at labag po sa batas at pwede po siyang makulong hanggang 20 years hanggang panghabang buhay at meron po itong multa na 1 million hanggang 5 million pesos. Ayon sa DSWD, ang sanggol nasa pangangalaga na ng Augustinian Sisters sa Tagaytay, Cavite. Ang ina naman ng sanggol nakakulong sa WCPC. Paliwanag niya, nakilala lang niya sa social media ang lalaking akala niya umano ay aampon sa bata pero ahente pala. Wala umano siyang pantusto sa kanyang anak dahil walang suporta mula sa ama nito. Usapan namin, aampunin niya yung anak ko dahil hindi sila magkaanak. Magbagong buhay daw po ako. May pinangako bang pera sa'yo? 50 po. Para lang po gumanda po yung buhay ng anak ko. Dahil po, hirap na rin naman po ako. Stress na po. Batid daw niya ang kanyang naging pagkakamali sa kanyang anak na maaaring hindi na niya makitang muli. Anak, sorry. Para sa iyo yung ginawa ko kaso hindi pala tama. Kasi hindi kita nakikita nahihirapan eh. Pasensya ka na. Kailangan kong pagdusahan yun kasi mali po yung desisyon ko. Desisyon ako agad-agad. Paalala naman ng DSWD NACC sa mga magulang, labag sa batas ang pagbebenta ng inyong mga anak. Mas pinadali na rin daw ang proseso ng legal adoption. Magkano daw po yung average na magagastos pag mag-a-adopt legally?
Sa ngayon po wala po kaming sinisingil sa NACC. Yun lang pong mga requirements lang po na kailangan po nila, ang kailangan lang din po nilang bayaran. Hindi rason ang kahirapan para ibenta mo ang inyong anak. Kasi yung marketplace ay para sa produkto, hindi para sa individual, hindi para sa... Huwag na subukan dahil mahuhuli at mahuhuli kayo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. At susunod, pangamba ng mga residente sa poste ng kuryenteng babad sa tubig, idinulog kay Kapuso Action Man. Direktiba ng China na huhulihin ang mga iligal umanong tatawid sa border nito sa dagat. Pangamba ang dulot sa mga mangingisdang Pinoy. Gobyerno may tiniyak. 2 miyembro ng SAF na nabuking ng mga bodyguard ng isang Chinese national sibak sa pwesto at sinampahan ng kasong administratibo. At ang bagong inspirasyon ni Alden Richards kasunod ng pag-anunsyo sa reunion project nila ni Catherine Bernardo. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Sibak sa pwesto ang 2 pulis na miyembro ng Special Action Force matapos mabistong nagsisilbing bodyguard umano ng isang Chinese national. Nakatutok si Chino Gaston. Inaresto nitong Sabado ng gabi ang 2 pulis na nasangkot sa umano'y pisikalan sa isang subdivision sa Muntinlupa. Pareho silang miyembro ng Special Action Force na nakadestino dapat sa Zamboanga City. Pero nabuking ng mga bodyguards ng isang Chinese national ang 2 pulis, kaya inalis muna sila sa pwesto at sinampahan ng kasong administratibo habang nag-iimbestiga. Batay sa salaysay ng mga inarestong pulis sa pulisya, inutos daw sa kanila ng isang battalion commander sa Zamboanga City. Ngayon, ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, 7 iba pa ang inalis sa pwesto, kabilang ang battalion commander, company commander at platoon leaders habang hindi pa tapos ang investigasyon. Yung mga nag-relieve po ng 9 na yan, not because they gave an orders, but they account this personnel. Every day po ina-account kami. Not only in SAF, but in every other units. Pagka in-account kami, nandun kami. Batay sa patakaran ng PNP, tanging ang Police Security Protection Group lang at walang ibang unit ng PNP ang pwedeng magbigay ng security escorts sa mga otorisadong individual. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tinanggalan ng Interior Department ng kapangyarihan si Banban Mayor Alice Guo na pangasiwaan ang lokal na pulisya ng bayan. Nakatutok si Ian Cruz. Wala sa regular flag raising ceremony ng munisipyo si Bamban Mayor Alice Guo, pero nagtipon doon ang kanyang mga taga-suporta. Ipinagtanggol ni si Guo ng kanyang vice mayor, ang dating alkalde na naging katikat niya noong 2022 elections. Alam ko naman na ang aming operation dito, okay naman. Wala akong nakikita na kanyang operation dito is hindi tama. Based on the investigation, so malalaman na natin. 2001 pa raw niya kilala si Guo. Panahon kung kailan 15 anyos pa lang ito, batay sa sinasabing edad niya ngayon. Nakilala ko si Mayor Alice nung ako'y mayor 2001 to up to 2004. So nagpunta sa akin tanggapan, sa aking opisina, na mag-apply sila ng permit para sa kanilang piggery. Nung siya humingi sa amin ng permit, doon ko nakita. Sa ngayon, ay inanunsyo na ng Interior Department ang pag-alis kay Mayor Guo ng kapangyarihang pangasiwaan ang local police ng Bamban. We will withdraw the deputization of Mayor Guo. As a consequence, all the privilege attached thereto are revoked immediately, including its control and supervision of its local police. Naisumitin na rin ng kagawaran ang fact-finding report sa alegasyong dawit ang alkalde sa operasyon ng ni-raid na Pogo sa Bamban. Mahiwalay pang pagkwestiyon sa pagkakakilanlan ni Guo na hindi masagot sa Senado ang ilang detalye ng kanyang kapanganakan at edukasyon. Hindi po namin pwedeng i-detalye kung anong exactly yung findings namin, pero we can say in general that
we found very serious legal implications. Ang pwede pong parusa dyan ay either suspension po or pwede rin dismissal from public service. Ang mga natutuklasan, isasampa bilang reklamo sa ombudsman. We cannot dismiss, we cannot suspend. Wala kami preventive suspension. So, binigay na namin for proper disposition. If this is what the ombudsman wants. Nagpapatuloy naman ang hiwalay na fact-finding kay Go ng Office of the Solicitor General na ayon dito ay high priority. Nauna na nitong sinabing maaari silang magsampa ng co-warranto petition kung may basihan na questionin ang karapatan ni Mayor Go na humawak ng public office. Sinisikap namin kunin ang panig ni Go. Sabi ng tumatayo niyang abogado, hihingi ito ng permiso sa alkalde para maglabas ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Patuloy pa rin tayo ginugulat ni Angelique Kang sa kanyang pagsabak sa malulupit na action scene sa Black Rider with Ruru Madrid. Pero alam niyo ba, dati palang black belter sa taekwondo ang aktres? Makichika kay Lars Santiago. Hindi pa tapos ang pagpapawaw ni Black Rider star Angelique Kang in her action star era. Saan mo Elias? At ngayong Lunes, mas matindi pa ang pagdadaanan nilang aksyon ni Elias, played by Ruru Madrid, sa pakikipagbakbakan. Tapos ka ngayon. Yung sa action, ibang genre naman, ayun lang talaga yung challenging, nakakapagod. Matagal din pala kapag nag-shoot sa isang action scene. Aminado man si Angelique na challenging ang fight scenes, pero hindi na ito bago sa kanya. Black belter kasi sa taekwondo si Angelique na at the young age ay nahilig na sa naturang sport. Nag-taekwondo ako nung 11 years old ako, black belter. At thankful ako na pinatekwondo ako ng dad ko. Magagamit ko naman yung taekwondo skills ko, yung sports ko. Marami sa mga kasama niya sa Black Rider ang nagulat nang malaman niyan. Malaki ang pasasalamat ni Angelique sa GMA dahil sa pagbibigay sa kanya ng break na mula sa sexy movies ay gumawa naman ng action drama project. I'm so happy. My heart is very full. I feel blessed. And honored na trinast ako ng GMA, ng also Viva na gampanan tong character na to. As much as possible, I want to switch my genre to na kahit saan ako ilagay, kahit sa action, drama, comedy o ano man yan, kaya kong gawin as an artist. Elias, hindi ako matatakot basta nandyan ka. Grateful din siya sa co-star na si Ruru na talagang nakaalalay sa kanya sa trabaho. He's a very talented professional actor. Talagang he'll drive you to be better in scenes. Talagang nakaka-drive siya para mas maging okay ka sa scene. Nakakatuwa na like si Angelique, talagang very passionate siya sa ginagawa niya. Nakita ko na she's willing to learn, makinig sa mga advice. Sabi ko kay Angelique, kung talagang gusto mo ng action, kakayanin mo. Tanda na. Bukod sa action scenes, dapat ding abangan ang tumitindi pang digmaan sa ngalan ng pag-ibig sa pagitan ni Elias, Nympha at Bane, played by Yasi Pressman. Gusto kitang lubusang makilala. Sino kaya ang mananaig sa puso ni Black Rider? Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Tutukan! 7 sangkot umano sa pagbebenta online ng mga produktong nangangakong makakagamot daw, arestado sa La Union. At mga nagtatanim ng mais sa Maguindanao del Sur na di rin nakaligtas sa epekto ng El Nino, hinandugan ng GMA Kapuso Foundation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Pinasight in contempt sa Senado ang taga-Napolcom na si Picoy Santiago
at ang PIDEA agent na si Jonathan Morales dahil sa mga umunoy pagsisinungaling kaugnay ng PIDEA leaks. Pinabulaan na naman ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa na may pinatigil siyang operasyon laban sa ilang personalidad. Nakatutok si Mav Gonzalez. Marihing itinanggi ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa na may alam siya sa isang umano'y anti-drug operation na tinukoy sa isang umano'y dokumento na pinapakalat ng ilang vlogger pero itinanggi na ng PIDEA na totoo. Ni hindi raw niya kilala si dating PIDEA agent Jonathan Morales na nag-akusang siya ang nagpatigil ng operasyon noong March 2012. Hindi rin daw niya kilala si dating PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan at wala raw nakitang pre-operation authority na dinisapprove umano niya. Are you aware that sometime in 2013, the Liceo of Malacanang invited Mr. Morales for a briefing regarding PIDEA operations, including those that were halted? I was never informed of such meeting, and even after that meeting, there was no report submitted to me in regard to what transpired in that meeting. Kinumpirma din ni Ochoa na dating niyang partner si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang law firm na kanilang itinatag noong 2006. Pero umalis daw siya rito nang ma-appoint bilang Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2010. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because, again, you were influenced by your partner in the law firm. That's true, Your Honor. Samantala, si Knight in Contempt at dinetine si Eric Picoy Santiago matapos amining gawa-gawa lang niya ang mga sinabi niya kay Morales na pagbabanta umano sa kanyang buhay. Ipinakita pa ni Morales ang CCTV na kuha sa kanya habang kausap si Santiago. You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman ay totoo lang. From sa unang meeting hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that. You are cited in contempt. You take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Nagkainitan din muli sina Morales at Senador Jinggoy Estrada, kaugnay ng personal data sheet o PDS ni Morales. Handwriting mo to? Hindi ko po alam, Your Honor. Maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, PIDEA? PIDEA? Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There is a motion for continuously lying before this committee. Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Na-stroke at nasa ospital kaya via video call lang ang pagdalo sa pagdinig ni Manjin James Kumar na nabanggit sa CCTV footage sa bahay ni Morales na kausap umano ng isang lam. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala pong ginawa. Hindi naman ako tama ito. Sinuspindi lang ang pagdinig at sabi ni De La Rosa, hihintayin nilang makaharap ng personal si Kumar. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng pamahalaan na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda kasunod ng iniutos ng China na paghuli sa mga hindi Chinong tatawid sa itinuturing nilang borders sa dagat. Nakatutok si Joseph Morong. Dati naman na lumalabas na para na pong magnanakaw ang ating mga mangingisda sa lugar na yan. Ang matagal nang hinaing na yan ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal na nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, madadagdagan pa ng pangamba.
Kasunod yan ng direktiba ng China sa kanilang Coast Guard na manghuli ng mga hindi Chino mangingisda sa kanilang umanong karagatan simula June 15. Inanunsyo yan kasabay ng isang civilian mission sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Hanggang 2 buwang kulong ay papataw sa mahuhuli kahit walang paglilitis. Hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami po ay alam naman po namin yung ating batas. Sa kabila nito, ayon sa ating pamahalaan, wala raw dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. Huwag po kayong magpapa-apekto. Wala po silang karapatan para pigilan kayong mangisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Ituloy lang po ninyo yung pangingisda sa West Philippine Sea. Nasa likod nyo po ang batas at nasa likod nyo ang pamahalaan. Wala pong karapatan ang Chinese Coast Guard na mag-aresto, magtitini. Ipinawalang bisa na raw ng 2016 Arbitral Award ang 9-Dash Line at ang historical claim ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. It is provocative and escalatory at hindi po tayo magpapa-intimidate sa kanila. Daragdagan ng Pilipinas sa mga assets nito sa West Philippine Sea. Ang instruction ni Admiral Gaban is to always to prepare the personnel and the vessels kung merong need at merong instruction from the National Task Force on the West Philippine Sea to escort, nakahanda po ang Philippine Coast Guard. Paniwala ng Coast Guard, mahihirapan ng China dahil may iba pang Southeast Asia na nangingisda sa mga teritoryong kinakanya ng China. Kung gagawin din nila yan sa Vietnamese, sa Malaysian, sa Indonesian, sa Taiwanese, sa Brunei, at lahat ng huhulihin nila, hindi naman ito mga sundalo, mga sibilyan, mga ordinaryong mangingisda. Mas magiging malaki ang problema nila. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga walang ginagawang illegal sa lugar. Samantala, inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga paninira sa kalikasang ginawa ng China sa Panatag Shoal simula 2016, tulad na lamang ng pangunguha ng mga taklobo o giant clams ng mga protected species. Sa dalas at dami daw ng kinukuhang taklobo ng China, wala na tayong makikitang giant clams kasi naubos na nila. Nangunguha rin ng mga pufferfish at mga pawikan ng China. Pinag-aaralan at nasa DOJ at Office of the Solicitor General na raw kung maghahain ng reklamo ang Pilipinas laban sa China tungkol dito. There is a certain consensus within government that we may need to file a case. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasawi sa helicopter crash si Iranian President Ebrahim Raisi. Patay rin sa insidente ang Foreign Minister ng Iran, maging ang iba pang opisyal at helicopter crew na kasama sa biyahe. Sa mabundok na bahagi ng East Azerbaijan, natagpuan ang bumagsak na helicopter na lulan si President Raisi matapos ang 24 oras na paghahanap sa kanila. Sa ulat po ng isang Iranian official sa Reuters, makapal ang fog nang tumawid ang helicopter mula sa border ng Azerbaijan kahapon. Pahirapan din ang search and rescue operations sa crash site dahil sa sama ng panahon. Bago po ang insidente, pumunta si President Raisi sa inaugurasyon ng isang joint dam project sa border ng Azerbaijan. Sa isang post sa X, magpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa Islamic Republic of Iran at sa pamilya ng mga nasawing opisyal. Mga kapuso, kahit napapadalas na ang pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa, matinding init pa rin ang naranasan sa maraming lugar ngayong araw. 51 degrees Celsius ang heat index na naitala kanina sa Giwan, Eastern Samar. Halos umabot na yan sa extreme danger level. Nag-48 degrees Celsius naman sa Rojas Capiz, habang 47 degrees Celsius sa Butuan City. Bukas, pinakamataas ulit ang heat index sa halos parehong lugar, kasama ng Sangley Point sa Cavite. Bukod yan, may higit 40 lugar pa ang makararanas din ng danger level heat index na hanggang 45 degrees Celsius, kasama ang Metro Manila. Dahil malaking factor sa pagkakabuo ng ulap ang matinding init at alinsangan, posible ring maulit bukas ang mga pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali, mataas na ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Camarines Provinces. Malalakas ang ulan sa maraming lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga, Davao Region. Heavy to intense rains ang posibleng maranasan sa Davao del Norte at Cotabato. Sa Metro Manila,
Malaki rin ang posibilidad ng thunderstorm sa hapon at gabi. Minomonitor naman ng Pag-asa ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw kaya patuloy nating tututukan. Abangan ang game-changing na innovation na may hatid na umaagos na biyaya para sa mga taga La Union sa pagbabalik yan ng 24 oras. Parang magic, pero science ang ginamit ng isang komunidad sa La Union para magpadaloy ng tubig kasama ng pagsala nito o kasabay ng pagsala sa mga ito. Ang gamit lang, iba't ibang sukat ng tubo para sa tinatawag na water siphon. Tara, let's change the game! Dito sa Sitio Ubog, Gusing Norte sa Naguilian, La Union. 15 minutes lang daw nagkakaroon ng tubig kada araw. Noon. Pero noong taong 2020, may umagos na ideya mula sa grupong Timon o ang kaisahan ng mga mahihirap na mamamayan ng Naguilian. Sa pamamagitan ng mga tubo na may tamang sukat at taas. Nagawa nilang magsala ng dumi. At higit sa lahat, nakakapagdala pa sila ng tubig kahit pa mataas ang water source. Ang matagal ng problema sa sitio, water siphon ang bumago. Simpleng ideya na super ang hatid na biyaya sa komunidad. Ito ang nagre-represent po ng ating water source. Ito naman ang nagre-represent ng community dito sa Naguilian, La Union. Ngayon sa gitna nito, meron tayong balakid. Ang water supply natin mula sa mga bukal galing sa bundok. So, mula ito sa high ground. So, kapag high ground po yan, mapapansin niyo po ang water level natin ngayon nandito. Diba? Pantay sila, walang umaangat, walang bumababa. Pero, kapag inangat po natin ang water supply natin, ayan, makikita po natin dito sa community, unti-unti pong umaangat ang water level natin. Ito po ang tinatawag nating siphon effect. Nung nakita natin yung elevation ng bukal dito sa community ay kaya namang gawin ito sa pamamagitan ng siphoning. In-improve natin para hindi lang maikli yung hose. In-improve natin para sa malayong supply o malayong source. Sa tulong ng Pinovation Academy na proyekto ng Center for Disaster Preparedness Foundation, napondohan ang water siphon noong 2021. Out of 69 entries, pasok sa top 5 innovation ang proyekto, kabilang sa criteria. Malinaw kung ano ba yung innovation, ano yung bago dyan, or ano yung naiba doon sa usual na solution. Kailangan nag-a-address siya ng problema na galing talaga doon sa komunidad. Maganda palang magkaroon din ng tubig sa kabahayan kahit walang makinang humihigop. Sa ngayon ay nasa 94 households na sa Naguilian ang nakikinabang sa proyekto. Napakalaking bagay kasi mayroon ng malaking tangke. Sumubra pa nga yung mga tubig kung minsan. Mas madali nga. Maginhawa ng paglalaba, hindi na kami mag-iigil. Mga kapuso, yan po ang game-changing water siphon innovation na siya nang nagsusupply ng tubig dito sa Naguilian, La Union. Alam niyo po, napakarami pang lugar sa Pilipinas ang nangangailangan ng enough water supply. So sana po maging inspirasyon to at mai-apply din to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Hinahanap na ang mga kasama ng Canadian na inaresto at in-enquest kaugnay ng 9 bilyong pisong syabong nasabat sa Alitagtag, Batangas noong Abril. Nakatutok si John Consulta. Pinasok ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at Regional Intelligence Division ng NCRPO ang bilang ito sa Tagaytay at inaresto ang isang Canadian national. Isa siya sa mga umunoy nasa likod ng 9 bilyong pisong shabu na nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas itong Abril.
Pero ang pagdakip sa kanya nitong Huwebes ay dahil sa Interpol Red Notice. Wanted umano siya dahil sa pagiging leader ng grupong nagpapasok ng droga sa Amerika at Canada. Nang inspeksyonin ang kanyang bag, na-recover ang ilang plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu, cocaine at ecstasy. Ito nga yung mga gamit na na-recover mula sa ating naarestong suspect ng NCRPO dito sa Cavite. 7 cellphones at 1 tablet. Pero ang agaw pansin ay itong napakadaming mga piraso ng ID mula sa kanyang bag. Ang kapasin-pasin lang, maraming mga ID na iisang mukha pero gumagamit siya ng 7 magkakaibang pangalan. 2 araw matapos ma-inquest itong Biyernes para sa paglabag sa Dangerous Drugs Act, ay iniharap naman siya ng Interior Department at PNP sa media. Nagtulong-tulong na kami in order to investigate further at profile lahat ng mga somehow connected dito leading to the arrest. Yan yung susi. The susi is cooperation and commitment of each and everyone. Kanina, idinitali ng PNP ang paggamit ng yate ng grupo umano ng Canadian para magpasok ng tone-toneladang droga sa bansa. Ilang taon na umano nila itong ginagawa. Are you involved in any way in bringing in drugs here in the Philippines, or are we just a transit point, or are we the end target for this illegal drugs? No comment. I speak to a lawyer. Thank you. We will continue to track down all involved individuals and networks to ensure justice as we strive towards a safer, drug-free Philippines. Tuloy-tuloy ang follow-up operation ng NCRPO at Calabarzon Police para mahuli ang mga natitirang kasabwat ng naarestong Canadian fugitive. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Lubhang apektado ng El Nino ang isang tribo sa Maguindanao del Sur na umaasa sa mais bilang pagkain at kabuhayan. Kaya sila naman po ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Hindi bigas, kundi giniling na mais o corn rice ang isinasaing ng tribong Lambangian sa South Upi sa Maguindanao del Sur. Bukod sa mura, pagtatanim din ng mais ang kanilang pangunahing kabuhayan. Kung meron silang harvest, nagkuhan na yan sila, nagsisiparate yan sila ng intended sa kanilang pagkain. Yung the rest yun ay pinapabenta nila. Pero hindi rin nakaligtas sa El Nino ang kanilang mga pananim na mais. Nanunuyot at wala nang maani ang mga magsasaka roon. Problemado tuloy si Alfredo kung anong ihahain niya sa pamilya. Habang tinitingnan namin yung mga tanim namin na parang hindi na nabubuhay. Parang gano'n din kami, kay yun ang inaasahan namin na pagkain namin. Umaasa muna sila ngayon sa saging na saba upang maibsan ang kumakalam nilang sikmura. Diskarte namin, sa umaga, saging lang yung pagkain namin, tinitiis na lang namin. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga liblib na sityo ng South Upi naman tayo naghatid ng mga relief goods sa 6,000 individual. Kabilang na ang tribong Langbangian at ang Muslim community. Kami po ay naglatag ng security para po ma-ensure natin na safe may transport yung mga personnel and supplies dito sa area. May feeding program din para sa mga bata. Ngayong araw na dapat walang may sasayang na po yung iba. Ganun. Parang napakalaking tulong po para sa amin po ang GAB. Mga kapuso, merong pang ibang mga lugar sa ating bansa ang nasa kahalintulad na sitwasyon. Baka po nais ninyong tumulong. Maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuano Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Grateful and looking forward for more ang ilan sa biggest and brightest Sparkle Star and hosts na kasamang pumirma sa bigating Signed for Stardom 2024. Makichika kay Nelson Canlas.
Binago raw ng sparkle ang buhay ni El Villanueva mula sa Return to Paradise. Malayo-layo na rin ang narating ng kanyang career sa pagbida sa makiling. From a shy girl, Elle blossomed into a sultry and fiery leading lady. They know how to boost my confidence. I'm in the right place. I'm in the right network. I'm with Sparkle. Kasama ni Elle sa pagpirma sa Sign for Stardom 2024 ang lively and vibrant hosts, kabilang sina unang hirit Morning Opa, Kaloy Tingkungko, at Dapat Alam Mo segment host Migs Almendras. Just looking forward for more projects, of course, and things that I would be able to discover through Sparkle. Certified Kapuso na ako kasi nagawa na natin. Kasama rin si Kapuso host Patricia Tumulak, veteran stand-up comedian Pepita Curtis, at ex-volleyball player and wife ni Rocco Nasino na si Melissa. I'm super excited with so much learning, so much growth and maturity. My husband and I talk about this like years ago, planning pa lang, and never thought that it would happen. Dati iniisip ko, alam mo yung mga good looking, magaganda. Pero alam mo, pumasok yung mukha natin. Pumasok yung beauty natin. Hindi, alam ko naman beautiful din ako, pero may ibang leveling kasi yan. Joining the roster is 24 Oras Game Changer host Martin Javier mula sa hardcourt bilang isang sports analyst, host sa iba't ibang events, at ngayon may sariling segment na sa 24 Oras. GMA yung nag-recognize sa talento ko. Ito yung nagpa-bloom sa career ko and naniwala sa potential ko and utilize me in different things. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Up next, ang pag-amin ni Alden Richards na dream come true ang reunion project with Catherine Bernardo sa sequel film na Hello, Love Again. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Ginawaran ng Certificate of Land Ownership Awards ang ilang magsasaka sa Central Visayas at Eastern Visayas. Mahigit 200,000 ang binigyan sa Negros Oriental, Cebu at Bohol, habang mahigit 5,000 naman ang ginawaran sa Tacloban City. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pamamahagi. Namigay rin ng mga farm machinery at equipment tulad ng mga traktora sa iba't ibang farmer organizations. Doble ingat po sa mga produkto sa social media na nangangakong nakakagamot daw. Sa La Union, arestado ang 7 sangkot sa pag-aalok at pagbebenta ng magic mushroom na natural na may kemikal na bawal sa batas. Nakatutok si Chino Gaston. Nang magsagawa ng anti-drug operation ng PDEA nitong May 18 sa isang beach resort sa Barangay Galungin, Bacnotan, La Union, nadatnan ng mga otoridad ang mga taong nakadapa sa buhangin at hindi gumagalaw. Ang iba, pormang nakaluhod pero subsob ang mukha sa mga beach blanket. Sabi ng PDEA, epekto ito ng microdosing o pagkonsumo ng mababang dose ng shrooms o magic mushrooms na naglalaman ng psilocybin, isa sa mga uri ng chemical compound na ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng bansa. Iniinom daw nila ito na parang siya. Ayon sa PDEA, sa social media naghahanap ng customer ang grupo sa pangakong nakakagamot at nakakabawas sa mental illness ang microdosing. Sila yung grupo na nagko-cultivate ng mushroom. Advocate kasi sila nung tinatawag na microdosing eh. Tapos ang cover story nila is yung soul therapy, yoga, at pinapakalat nila to sa sa social media. Yung main subject natin is social media influencer. Ang dala-dala nila is itong mushroom, tapos yung kush, tsaka iba pang party drugs. 7 tao ang inaresto, kabilang ang leader ng grupo at isang foreign national. Kabilang sa mga nakuha sa mga kwarto ng suspect ang mga lollipop at chocolate bars na hinaluan umano ng magic mushroom, umano'y marijuana, ecstasy tablet at cocaine. May nakuha ring mushroom plant. Hallucinogen siya. Medyo nakaakita ng hindi maganda yung mga tao, pwede silang saktan nila yung sarili nila, makasakit. Isa pang kinokontrol natin dito is yung marami ang matuto sa pag-cultivate. Pinopromote nila openly sa social media, kaya baka mamaya maraming makahagip ng mga kung paano gawin ito. Wala pang pahayag ang mga suspect na nakakulong sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.
Naantala po ang ilang flight sa 4 na terminal ng NAIA kanina matapos magkaaberya sa software ng Air Traffic Management Center ng Paliparan. At nakatutok si Mark Salazar. Bago magtanghali, nagsimulang maipon ang mga pasahero sa 4 na terminal ng NAIA dahil sunod-sunod ang anunsyo ng flight delays. Nagkaroon kasi ng technical issue ang software ng Air Traffic Management Center ng airport 11:27 ng umaga. Apektado nito ang radar system kaya sunod-sunod na naglabas ng advisory ang mga airline. 1:30 naglabas ng advisory ang Cebu Pacific para sa mga pasahero nilang palipad at palapag sa NAIA ng delay dahil sa naging problema ng Air Traffic Management Center. Ang AirAsia 5 domestic flights at isang international flight ang on hold dahil sa aberya sa airport. Pinayuhan din ng PAL ang mga pasahero nilang mag-check muna ng status ng flight bago pumunta sa airport dahil sa posibilidad ng delay o kaya'y flight cancellation. Ayon sa Manila International Airport Authority, 47 flights sa 4 na terminal nila ang apektado. 38 ay departure at 9 na arrival. Pasado 2:00 ng hapon, inanunsyo na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na naibalik na sa operasyon ang radar system. Kaya isa-isa na ring bumalik sa normal ang mga paglipad ng eroplano. Mga kapuso, movie announcement pa lang, napupuno na ang kilig feels para sa GMA Pictures at Star Cinema film na Hello Love Again. Overflowing din ang chemistry ni Alden Richards at Catherine Bernardo na pareho ng excited sa sequel ng pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Inintay ko rin siya. Yung pangarap na yun, nasa puso ko lang in the past 5 years. So, finally nga, ito nga, dreams do come true talaga. I can attest to that. Na? Yung part 2 yan, sa puso ni Alden, tagal na. Ah, talaga? All smiles sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa announcement ng kanilang reunion movie na Hello Love Again. Ang netizens na nanood ng live stream ng announcement, bukod sa excited para sa first ever collab ng GMA Pictures at Star Cinema. Feel daw ang chemistry ng cast din at kinikilig sa kanilang interactions. 5 years ang pagitan ng Hello Love Again at ng 2019 top grossing film na Hello Love Goodbye. Tulad ng fans, hoping si Kath na masagot sa movie ang mga tanong sa kinahinatnan ng relationship ng mga karakter nila ni Alden na sina Ethan at Joy. It feels very familiar, but at the same time, it's different this time because it's been 5 years. I've changed. I think we all did. Lahat tayo nagbago. So yung 5 years na yun, ano yung nangyari sa growth namin personally, and of course, kung ano naman yung magiging growth when it comes to Ethan and Joy. We thought we already said our goodbyes, but here we are saying our hellos, diba? From Hong Kong kung saan ang setting ng Hello Love Goodbye. Sa Canada naman isushoot ang Hello Love Again kung saan nag-ocular at nag-immersion na ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana. Tinutuloy lang natin ang kwento, lumilipat lang ng lugar, pero ganun pa rin, this is all about Filipino workers working and living abroad. Bukod sa dream come true ito para kay Alden, bagong inspirasyon daw ang kanyang upcoming film with Kath. Direk and Kath, na-miss ko kayo. This gave me another motivation, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilook forward. So I'm so excited. I'm very happy that this is happening. Hindi ko alam kung how are we gonna react to one another again after 5 years. Which is more over the takot, it's really more of excitement. Present din sa new movie announcement ang mga opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Public Affairs First Vice President and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz at iba pang opisyal ng network. Sa panig ng ABS-CBN, naroon sina ABS-CBN Corporation President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Head ABS-CBN Film Productions Incorporated Chris Gasman at iba pang executives. Ang Hello Love Again, ang first power collab ng GMA Pictures at Star Cinema. 3 years in the making and it's worth the wait.
I'm very happy that this is the first collaboration between Star Cinema and GMA Pictures. And marami pang susunod, kaya that's double the excitement. Isa ako dun sa mga super excited, and I can't wait to know more about the movie myself. Annette and I have been talking about collaborating for more than 2 years now. And finally, timing is everything talaga. I know that this is only the beginning of a beautiful and fruitful partnership. And together, I'm claiming it, Annette, we're going to do and we're going to make history again. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Diyos ko, ano ba yan? Nakatuto kami 24 oras. Okay lang yan.